Mga mai-involve sa trade ngayong season at ang mga posibleng kapalitan nila. Kahit marami tayong nalalaman na mai-trade, pero so far 5 hanggang 6 na players lang munang nasa listahan natin na sigurado. Tandaan, pwede po itong magbago at pwede ding ikakasana sa mga susunod na buwan. Ang NLEX, Converge at San Miguel ang mga teams na may balak manguha ng mga players. At sino-sino naman kaya magiging kapalit nila? Tara! Ang NLEX Road Warriors talaga ang pinakauna nagpasimula ng trade na siyang nagpa-trigger naman sa ibang teams, considering na nilift up na ng PBA ang pansamantalang paghihinto ng trade sa market para makapag-focus ang mga teams sa upcoming PBA draft. Pero ngayon, opisyal na po itong bubuksan sa mga susunod na araw ayon kay Kume. So dahil NLEX ang nagpasimula, kaya uunahin na natin itong trade proposal nila. Ayon sa kanilang coaching staff at ng kanilang coach si Jongol Chico na kailangan nilang isang legit na big man at power forward. Kaya sila gusto magsagawa ng trade dahil wala raw sa PBA draft ngayon ang kailangan nila. Obviously, totoo naman din talaga na medyo mababa ang trade ngayon at konting-konti lang ang mga rank APFs at big man sa top picks. Naisipan daw nilang magsagawa ng trade at nagbabaka sakali na sa pamamagitan nito, makakuha nilang gusto nila. Ayon sa Spin, ang isusugal nila sa trade ay si JV Mocon plus yung kanilang magiging first pick. Si Mocon, una ko tong nasubaybayan sa Ross days niya. Kapansin-pansin na naging productive naman siya sa kanyang performances. Hindi nga lang siya nakasabay sa mga mas batang players na dumadating sa kanila. Kaya dito sa NLEX, mas lumabas ang totoong kakayahan niya. Yung playing style niya hawig din konti kay Ray ng Batak na galing din sa Ross. May jumpers, may shooting. Habang yung first pick naman umano ng NLEX ay si Daf Panopio. So kapag itong dalawa magsasama sa isang trade package, mas lalaki ang value nila. At ang gusto nila makuha ay si Justin Arana ng Converge. Si Arana ang masasabi ko isa sa mga big man na malakas sa poste. Yung galawan niya ibang klase. Mapa high post man yan or low post. Ibang klase pagdating sa banggaan at hindi tamad. May work ethic at masipag sa rebounds. So ito pala yung tipo ng mga NLEX na hinahanap nila. So si Justin Arana kapalit si JV Mocon at yung first pick nila. Magiging patos kaya? Si Arana nasa kanyang prime pa at unti-unting tumatatak sa PBA bilang isa sa mga dominant centers. Haba ang Converge, makukuha naman nila ang first pick ng NLEX. So meaning, 2 rookies ang makukuha nila ngayon sa draft. Sino ang talo at sino ang panalo sa trade na to? San Miguel Beermen gustong makakuha naman si Mikey Williams ayon sa mga SMB insiders at handa raw silang ibigay si Wami Chongson na kakasalta lang sa kanila. Si Chongson may kaangasan yan maglaro. Sabi nila lumalaki na raw ang ulo ni Wami since nung napuntang SMB. Pero in fairness naman sa kanya, yung shooting prowess niya matindi. Mas babad siya sa 3-point line na nakapagtala ng at least 46% dito. Malaki naman ang tulong ni Wami sa SMB Championship at nagiging isa sa mga main scorers or shooters sa SMB kahit di pa masyadong established. Kaso paano kung matuloy ang trade? Di magsasama sila ni Alex Stockton, yung dati niyang niyabangan. Kahit undersized masyado si Chongson bilang isang guard, pero yung galawan niya simple at suabe. Sa palagay ko kung si Wami Chongson ay papalit kay Mikey, medyo okay naman kasi. Kasi si Mikey, 36 na ngayon, medyo may edad na. Gayunpaman, kahit may edad na si Mikey, pero alam niyo naman kung gaano siya ka-explosive. Napaka-scoring machine ni Mikey at ito talaga yung mga kailangan nila, especially aging na si Marcio at si Ross. Matatanda nung natalo ng SMB ang TNT 2 years ago, si Mikey pumunta sa celebration night nila at doon nakiparty habang galit naman ang TNT sa kanya. Pagdating naman sa talent fee, hindi na kailangan tanungin yan dahil kayang-kaya naman bayaran ng SMB si Mikey kahit magkano pa ang perks at bonuses as long as explosive scorer lang siya at lethal weapon ng team. However, kung gusto siya ng SMB, ito naman yung ayaw ni Boss Al, yung nagmamalabi sa offers. Siya din yung tinutukoy ni Boss Al noon na gusto raw maglaro sa Gilas pero hinindian nila dahil sobrang laki ng hinihingi. Kaya ngayong SGA surrender agad sa kanya, diba? Ilang games lang nakayanan nila dahil sa to the moon offer. Pero hindi pa rin dapat magpakampante ang SMB kahit makuha nila si Mikey dahil baka sila na rin ay maisahan gaya ng TNT at Converge. Anyway, itong mga trade proposal sa ating listahan ay patas ba or hindi?